Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ba ang goal ng Kristiyanong pamumuhay? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ng araw ay galing sa John chapter 15 verse 4 to 5. Ang sabi po ay, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing." Sa panahon natin ngayon ay marami tayong goal sa buhay. May gustong umasenso, magkaroon ng magandang trabaho, makapagtapos ng pag-aaral o magkaroon ng masayang pamilya. Pero bilang Kristiyano, tanong natin ngayon, ano nga ba ang goal, ang totoong goal ng Kristiyanong pamumuhay? Ang sagot ko po dito ito ay ang pagkaroon ng malalim, totoo at buhay na koneksyon kay Kristo. Isang koneksyon na hindi lang basta-basta emosyon o simbolo, kundi isang mystical union. Ano nga ba ito? Ito ay isang misteryoso pero tunay na realidad na tayo ay nasa kay Kristo at siya ay nasa atin. Hindi man natin ito lubos na may paliwanag, pero ito ay pinahayag ng Biblia. Isang espiritual na ugnayan na totoo, buhay at makapangyarihan. Ang mystical union ay hindi lamang pakiramdam, ito ay pagkakaisa sa kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at kaluwalhatian. At ang lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng banal na espiritu. At ang first teaching is, we are united with Christ in His resurrection. At ang ibig sabihin nito ay tayo na dating patay sa kasalanan ay binuhay na kasama niya. Kapag tayo ay nakay Kristo, ang dating tayo ay patay na. At ang bagong tayo ay buhay na para sa Kanya. Hindi na tayo alipin ng kahapon ng kasalanan, kundi malaya na tayo sa bagong buhay. At ang second teaching is, we are united with Christ in His perfection. Hindi dahil tayo ay perpekto, kundi dahil si Kristo ang perpekto at tayo ay nakakabit sa Kanya. Sa Kanya, tuturing tayong malinis, banal at matuwid. Kaya kahit may pagkukulang tayo, hindi ito ang huling hatol, dahil ang katuwiran ni Kristo ang bumabalot sa atin. At ang last teaching is, we are united with Christ in His reign. Hindi lang tayo tagasunod, tayo rin ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. Kasama natin si Kristo sa Kanyang pamumuno at bahagi tayo ng plano niyang palaganapin ang Kanyang kalooban sa buong mundo. Yun lamang po.